Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Kung hindi ka sigurado sa chika, edi wag mo nang ipagkalat pa dahil baka makasira ka ng buhay ng iba. Tama ba, Team Pula? Tama yan, Ral. At alam nyo ba, kahit hindi totoo ang chismis, it's still none of your business. Diba? Mag-focus ka na lang on how to be productive, diba? Easy-peasy lang yan. Diba, Team Puti? Simulan na natin ang makulay, maingay at mainit na diskusyon dito sa Face to Face Harapan. Sa kalagitnaan ng mga hindi sigurado, sila lang po ang kumpirmadong mga eksperto. Let's welcome our harapang tagapayo. Simulan na natin sa usaping legal. Let's all welcome Attorney Rob Gozun. Siya naman ang eksperto sa usaping espiritual. Love, love, love lang para kay Dr. Love, Brother June Bernal. Siya naman ang eksperto sa usaping psychological. Eto na siya, Dr. Camille Garcia. Confirm dahil hindi chismis ang pagtulong niya sa mga problemadong bisita. Sa pagharap sa kanila, handang-handa siya. Kaya eto na siya, ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas. Ate Cori! Pagtulong naman natin talagang hindi chismis. Opo. Maya, meron tayong ipinapalabas na resibo na lahat ng ating mga ipinapangako sa tinutulungan natin dito, natatanggap talaga nila. Okay? So, pag sinabi namin, hindi namin aatrasan. Yan ang face-to-face harapan. Okay, sa ating trio tagapayo, naghahanda na. Wala pa akong cue, pero nakatayo na. O sige na nga. Lumingon ka lang, makikita mo na silang kumikending. Ayan, okay. Grabe, ate ko ring panalong-panalo. King, parang lumilingon-lingon na po talaga. At ang ating sayawerong sausawero ay si... Mami! Nabigla si Mami, Rael. Let's go, Mami! Hataw mo, bigas mo! Yeah, kembot, Mami! Maraming salamat sa Commodity Trader PH dahil meron tayong isang sako ng bigas na imported from Banawe Rice Terraces with free studio audience. Congratulations, Mami! Kuya, tulungan mo, mahirap. Baka lalong umano. 411 na. May kasama po yung pamasahe para hindi naman manguba. Oo nga, kawawa. O ito na, how true, nabuwag daw ang halos 2 dekadang pagkakaibigan dahil sa chismis. Isang kaibigan. Nakakasira talaga ng buhay itong si Marites. At nakasira pa raw ng mga relasyon ng chismis na walang confirmation. Ano ba ang katotohanan mula sa ikinakalat na chika? O ito'y isa lamang kwentong fakefully yours? Chismosa ka! Iyan ang paratang ni Bill sa matalik niyang kaibigan na si Jessa. Pinagkalat na may karelasyon daw siyang iba.
Hoy, Gesa, mahiya ka naman. Alam mo ba, munti ka na maghiwalay si Joshua at yung asawa niya dahil sa pinagkakalat mo magkarelasyon silang dalawa ni Bel. Friendship over na kaya? Ate Bel, sana naman huwag kang maniwala sa mga chismis-chismis. At saksi ako na hindi sinabi ni Ate Jessa o hindi niya chinismis na magjowa kayo ni Joshua. Pagkakaibigan nila ay nagkalamat ng tuluyan. Pero hindi nagtatapos dyan dahil ngayon magkakaharap na sa face-to-face harapan. At eto na ang dating sanggang dikit na magkaibigan, Bel at Jessa, harapan na. Ayan. Bel, ano ang problema? Rereklamo ko po yung dati kong tropa, si Jessa po. Dahil sa mga pinagkakalat niya pong chismis na may relasyon daw po kami nung asawa ng kumari ko, tropa ko din. Nagtatalo na po kami ng karelasyon ko gawa ng sa mga sinasabi niya na may relasyon nga raw po kami. So bakit na pag-iisipan ng ibang taong may relasyon kayo? Madalas ba kayo magkasama? Magkapitbahay lang po kasi kami. Oh. Kumbaga parang, syempre, common po kasi yung lababo. Tsaka yung CR, syempre may tambayan po kami ron. Minsan nakikita nila syempre na nagkwekwentuhan kami lang. Kasi yung asawa niya nasa loob. Pero alam naman po nila na close talaga kami. Ayan, okay. Anong mga sinasabi espesipiko? Ano raw kami na sit daw kami kasi nga yung jowa ko may trabaho, laging wala. Tapos buntis yung asawa niya. Parang, ay ano ba yan, laging kayong dalawa lang, nakakbayan ka pa, ganyan. Sabay pa kayo kumain. Sabi ko, hindi lang naman siya yung kasabay ko, pati yung pamilya nung kaibigan. Kasi taga doon nga lang din kami. Ganun po yung niya. Siyempre nakakarating na rin po sa jowa ko. Nag-iiba na po yung niya, utak niya. Okay. Naguguluhan na po siya. So ito ay pinag-aawayan na ninyo. Opo. Gaano katindi na ang naging epekto sa buhay mo? Muntik na kami maghiwalay. Ay! Bakit naman yung kasama mo naniniwala? Ano po, kasi na-confront na ako nung asawa eh. Oh, About dun sa... yung asawa nung lalaki. Na, raw yung kumakalat na balita. Oo. Na pinagkakalat nga raw po ni Jessa na may relasyon daw po kami. Lesbian pala ang jowa ni Bel. So, nagsiselos. Lesbian pala eh. Bakit sa bali sila mag-iisip na pumapatol ka sa lalaki? Kasi po Bye ka, bye. Bye po. Bye ka. Saan po kayo sa Cebu? Hindi siya Hindi ba? bi na BA. Sorry. Bisexual. Okay. Bicameral siya. Yes. Okay. O sige, so, aalamin natin kung anong puno-tulo nito. Medyo masalimuot. At aalamin natin mula kay Jessa, ano ang resibo mo para sabihin na may kalaguyo si Bel na iba? Totoo nga bang ipinagkakalat mo na may karelasyon siya? Anong intensyon mo sa ginagawa mong ito? Ang kanyang depensa at kasagutan, si Jessa naman sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. O ayan, ipinagkakalat daw ni Jessa na may kalaguyo si Bel na muntik na nilang ipinaghiwalay ng kanyang jowa. So Jessa, una, totoo ba na pinagkakalat mo? Hindi naman po ganun yung pagkakasabi ko. Hindi naman pala ganun eh. Nagkukwentuhan lang po kami, tapos iba-iba na po yung dumating sa kanya. Okay. Halos sinaway na nga ako ng Napag-uusapan lang po asawa. namin na nasabi namin na yung dalawa ang sweet bagay sila. Ganun lang po. Pero wala pong ibang sinabi na kasi matagal ko na po siyang kaibigan, kaya alam ko po na na hindi siya Nalason ang papatol isip. na gano'n. Oh. Teka muna. Kasi, paano namang sweet may asawa yung lalaki? Kasi po may mga picture po sila na Di ba pwedeng nag-picture-picture lang? Pero hindi ko naman po yung intention na gano'n. Ano lang parang sa akin, na bigla ko lang pong nasabi sa bibig ko, pero hindi ko naman po
Walang kahulugan Ano namang kumbaga. picture-picture yun? Picture lang po kasi po, birthday, nag-birthday dun sa side ng baba ng kumari ko. Nag-birthday yung mga pamangkin, yung kapatid. Siyempre, nandun din po ako kasi kapitbahay ko nga lang sila. Nag-picture-picture lang po kami. Minsan kasama naman din yung pamilya. Nakaakbay ba sa'yo? Hindi naman po ganun. Hindi ko naman po kilala Dikit-dikit yung lang. ano na yun Hindi eh. ba pwedeng dikit-dikit lang? Hindi ko po yung kilala. Alam ko naman yung limit ko eh. Di ba? Alam mo naman, bilang babae, alam mo yung magiging limit mo. Matagal na kasi tayo magkaibigan. Sa tagal nga nating magkaibigan, ngayon. Hindi ko pa yung Diba? nakita sa kahit Hindi noon kailan. pa naman talaga, alam ko nang may galit kayo sa akin. Okay, so, ayan, lumalabas na. Ano yung galit na yan? Kasi po, yung last year po, magbe-birthday ako. Dati po talaga kasi magkakaano na kami. Oo. Ngayon, hindi ko naman po alam na may handaan, pero plano na po namin na magkikita kami ng birthday ko. So si Jowa, bigla po siyang dumating. Tapos, may hinanda rin siya para sa birthday ko. Siyempre, mas pinili ko si Jowang sumama. Kahit naman po, di ba? Kahit siya yung nasa kalagayan ko eh. Kahit pinagandaan ako ng mga kaibigan ko. Sila kasi lagi ko nakakasama. Si Jowa dati sa Pasay pa nakatira. Kumbaga pumunta lang sa akin. Hindi ko lang po sila napagbigyan. Kinabukasan, nakapost na yung pulutan na ginawa nila na nakatagpa sa akin. Ba, nakatagpa sa name ko. Siyempre, nainis ako. In-unfriend ko sila ngayon. Kaya hindi ko sila kinausap ng 8 months. Walong buwan kayo hindi nag-usap dahil Opo, dahil dun sa post na pulutan, nakatagpa Tindi, sa ah. name ko. Tindi ah. Ang pag-open ko ng FB kinabukasan, ang nakakita, si Jowa. Diba, salta niya, yan ba yung mga kaibigan mo? Bakit ka ba galit sa kanya? Sinong gumawa nun? Yung isa po namin kasamahan, tapos nakatuwaan lang po niya. O ngayon? Tapos may picture na nakaano sa kanya. Eh pag magkakaibigan, may biruan namang ganun eh. Kami-kami nga, ganun kami. Ay, hindi iba yun Tsaka pagkain, dapat Iba hindi yun, ginagano oo, ng hindi, pagkain. hindi binabasta sa pagkain, tsaka masama yung ibig sabihin nun. Tapos pinost pa. Oh, yun ang masakit. At tinag ka pa. Oo, Tinag at pa siya. tinag pa siya. At least harap-harapan, hindi backstab. Di ba? Kasi matagal na po namin plano yun dapat na bigla-biglang sasama na lang siya dun sa niya. Sige, kahit ikaw na sa kalagayan Pwede ko, mo yung naman jowa kasi mo, ngayon isama lang yun pumunta, Ba't di ba? mo sinama? Sana Tayo nakilala lagi naman namin. tayong magkasama eh. Teka muna, parang nakakaramdam ako na hindi boto si Jessa sa jowa ni Bel, oo. Anong tingin mo? Parang di mo type, no? Hindi ko po gusto. Kasi mula po nung hindi na po siya nagpupunta. Tapos umiiwas na din siya sa amin. Konti na lang yung oras niya sa amin po. Mula nung nakilala niya yun. Oo, may agimat si jowa. Oo, ayaw niyang hiwalayan. Selosa ba? Selosa. Tapos pag magkikita kami, nagmamadali siya, isang text lang, uwi na agad. Ay? Saglit lang. Di man lang niya ipaliwanag na kasama niya kami. So maliwanag may tampo kayo kay Bel. Yun eh. 17 years silang magkaibigan. Tapos biro mo biglang hindi na nakakasama-sama. Alam mo na, talagang magkakaroon ng tampuhan. Paano ba dapat mag-celebrate, Dr. Love? Kasama ba dapat ang jowa o ang tropa? Depende yan dun sa celebrant. Depende sa celebrant yan, no? Sa celebrator. Kung gusto niya yung barkada. Pero ang nangyayari dito, yung barkada nagsiselos dun sa kanyang karelasyon. No? Ang hindi maganda rito, yung over-possessive yung karelasyon mo, Bel, na pinoprotektahan ka, napapalayo ka na sa barkada mo. Kailangan kasi kasama rin sila, no? Dahil sabi mo nga, dati silang magkakaibigan din, di ba? Masyadong possessive yung karelasyon mo. Hindi ko alam kung anong pinanggagalingan niya noon, pero sa isang relasyon, hindi maganda yung pagiging possessive, over-possessive. Oo, alam mo, ang tawag dyan, red flag. Yan ang mitya ng pag-aawayan nyo later on. Malaki daw ang agwat ng edad nila. Ilan taon na siya? 20? Ha? 20 years ang agwat. Hindi. Ano? 20 lang po siya. 20 lang si Jowa. Bagets. Bagets! Oo! Tinan mo ikaw! Yes! Sino siya? Ang lakas ng dating.
Okay. Ginagawa. Oh, kaya 20, kaya ganun pa, mapusok. Mapusok, mainitin ang ulo, wala sa rason. Ay, ganyan talagang mga 20 anyos. Ikaw nakatatanda, ikaw dapat nagdidikta dyan. Sinong nagsusustento kanino? Siya po. Siya ang nagsusustento sa Ikaw inyo. na talaga. Siya po kasi ano eh. I like you already. Pero teka, hindi lang ang pagkakaibigan ni Belle at Jessa ang apektado ha, dahil sa chismis. Abangan ang iba pang revelasyon sa nangyayaring ito sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Harapin mo face to face. Matalik na magkaibigan naman pala sila sa loob ng 17 taon dahil lang dyan magkakasiraan kayo. Actually, chismis eh. Chismis talaga nakakasira talaga yan. O ito na, siya ang ichini-chismis na lalaking karelasyon daw ni Belle. Ayun. Joshua, humarap ka na. Ito naman pala si Joshua eh. Ano na Joshua? Iba yung ngiti. Asa mo Joshua? Oh, Joshua. Gang, gang. Parang iba yung ngiti ni Ate Belle nung pumasok si ano. Ah! Yung mga dating pagpasok ni Joshua parang dance group eh. No? Joshua. Joshua. Gusto ko i-comment si Joshua dahil kumpleto ang kanyang ngipin. Oo nga. Bihira ito. Bihira ito ate. Bihira yan, bihira yan. Hoy, may tsura si Joshua. Yes, Joshua. Pero may asawa ka na. Opo. May asawa ka na. Ilang taong ka na? 26 po sa 26. Ang aga naman, may anak na kayo. 23. Magkakaanak pa lang. Magkakaanak pa lang. O, dalawa lang ha. Pinakamarami na yung dalawa. Uy, Joshua, makinig ka sa ate mo ha. Opo. Kailangan, konti lang ang anak. Kung pwede yan na lang muna. Mahirap ang buhay ngayon. Okay. So, si Joshua, mahal mo naman yung asawa mo. Oo naman po. O, mahal naman pala daw niya. oh. Paano mo ilalarawan yung pagkakaibigan nyo ni Belle? Di po kasi magkatabing bahay lang din po kami. Common po yung paupahan namin. Ngayon, paminsan-minsan po nagkakasabay lang din po kami maghugas ng plato sa isang lababo. Tapos minsan po punta po sa sabihan ko para magpapintuan. Yun yung pagka nahawakan nila yung esponha. 1, 2, 3. Kaya naman. Sige, mauna ka na. Tapos yung kutsara mababa sa mga anggol ha, tapos tatalsik. Ganun. Kaya talaga madumi ang isip nyo. Naguhugas lang sila ng pinggan. Kaya nga, tama. Hindi lang naman po kami dalawa. Pagpasensya nyo na, mga gatungera. Gatungera, gatungero. Okay. Sorry. So, yun lang ba? Yun lang. Hindi naman kayo nag-date? Hindi naman kayo... po. Tsaka hindi lang naman po kami dalawa yung tao sa lababo. Correct, correct. Marami po kami. So yung pagsasabay ninyo sa lababo tsaka dun sa common na area, nakaschedule ba yan? Alam nyo kung anong oras? Po, nakapila. Nakapila po kami. Kapila, okay. Kahit po sa CR, nakapila din po yung Pila mga tao. din. So kailan nyo nalaman na may ganitong chismis na kumakalat sa inyong dalawa? Tsaka paano nyo nalaman? Sa asawa ko po, pag-uwi ko po kasi sa bahay, bigla po akong kinausap ng kinakasama ko. Na may nabalitaan daw po siyang ganung balita, gawa daw po ni Jessa, na maggawa daw po kami ni Belle. Joshua, kahit kailan, hindi ka ron ng kahit konting lihim na pagtingin Parang kay ano din Ate pong Belle? atit siya. Ay, inate ka. Kasi alam niyo naman po yung type ko, hindi lalaki. Babae talaga. Mas Kahit sila po lumilin. alam nila yan. Kasi sa tagal na namin maging magkaibigan, unang-una pa lang alam na nila kung ano yung una kong naging karelasyon, which is babae talaga. Ang tanungin natin, yung kasama talaga nila sa bahay. Ayan na. Ito po yung kinakasama ni Joshua at karelasyon ni Belle. Panoorin natin. Siyempre, sobrang nasaktan ako at saka sa sobrang galit ko, umalis ako sa bahay namin. Marami pong naging epekto yung issue na yan. Pati sa trabaho, hindi ako nakakapag-concentrate. Tapos, pagtapos ng trabaho, sumasama sa barkada umiinom. Nalaman ko po nung
nagkaharap-harap kami tapos ayun, naliwanagan yung naging okay na kami. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Jessa, na huwag kang magkakalat-kalat ng hindi naman maganda. Siyempre, nung una naggalit na galit ako kasi hindi ko din alam na may relasyon sila, tapos pinagkakalat na gano'n. Lagi kami nag-aaway yung mag-asawa kasi sabi nga may relasyon sila dalawa ni Bel. Nung kinaprank ako si Bel, tinanong ko siya kung totoo yung sinasabi ni Jessa. Hindi naman daw totoo. Hoy Jessa, ikaw dapat hindi ganun yung bunganga mo. Alam mo makakasira ka ng relasyon, dapat hindi ka nagkakalat ng mga chismis na gano'n. Ako, ang daming kakampi ni Bel. O ayan, yung mga jowa-jowa ninyo, nakakaintindi naman. Bati-bati na kayo. Hindi na sila naniniwala. Ayun. Okay. Kung marami dito sa kampong ito, meron din naman nakakampi itong si Jessa. So, paglilinaw niya, wala siyang kinakampihan at gusto niya rin na magkaayos sina Bel at Jessa. Ano kaya ang nalalaman ni L.A.? L.A., humarap ka na. Okay, so hindi mo naman sinasabing walang sinasabi si Jessa. Hindi naman po. Inamin niya naman pong may sinabi siya, kaya lang wala siyang ibig sabihin doon sa sinabi niya. Parang nasabi niya lang doon sa moment na yun na nakita niya, yun lang yun. Wala nang iba kasi... Tsaka ano ba yan? May loudspeaker ba kayo doon? Bakit isa lang ang sinabihan? Biglang kumalat na sa buong Ano raw po, kalye? parang marami po kasi. Marami po silang mga kasama. Tapos yung iba, parang napapansin na rin ng iba. Tapos narinig sa kanya na close friend naman, mag-close friend sila. Parang feeling nila may confirmation yung hinala nila na ganun nga yun. Okay, so sa'yo naglalabas ang sama ng loob. Opo, kasi magkasama po kami sa trabaho. Parang ate po nila ako sa trabaho kasi pa ako pinakamatanda. Sabi niya, alam mo may kaibigan ako, close kami dati, hindi ko alam kung ano nangyari. Feeling niya po yung Bel na-impluwensyahan daw nung jowa para lumayo sa kanila. Tapos sabi, parang sa pakiramdam niya, parang yun ang naghihiwalay sa kanila. Sa tagal nilang pagsasama na magkaibigan, marami na silang pinagdaanan. Bakit sa ganitong paraan parang naghiwalay sila? Lahat naman tayo may mga pagkukulang, di ba, Jessa? Lahat tayo may pagkukulang. So sana nag-usap na lang kayo, nagkalinawan, na hindi ka naman nag-aabandona, sabihin mo rin sa jowa mo, huwag siya masyadong makasarili, hindi ba? Kasi kung hindi magkasundo ang iyong relasyon o karelasyon at ang iyong kaibigan, sino ang pipiliin mo naman? Ang hirap. Kailangan mo bang papiliin ang isang tao? Di ba? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Ang iniwan nating tanong kanina, alin ang mas matimbang? O pipiliin mo kaibigan o karelasyon? Love life or friendship? Ayan, Ryla Tuesday. Ang hirap. Ryle, ano ka ba? Alam ko na sagot mo. Pero sige, ako naging kokontrapelo. Feeling ko, ate, ang una mong kaibigan ay yung karelasyon mo. Kasi mahirap magtalon sa love kung walang friendship. So, kaibigan ko din siya. Dapat kaibigan niya din ang mga kaibigan ko. Ngayon, kung merong diskaril, merong hindi pagkakasundo, responsibilidad ko yun ngayon na hanapin yung kasagutan para maituloy ko yung kasama ko ngayon at yung dati ko pang mga kasama na maging okay sila kasi walang peace kung wala yun, ate. Mahirap po yun. Oo, nasa sayo yan, Bel, di ba? Kailangan nasa may sayo peace. yan. Ryle, ikaw. Yun din po. Pero agree po ako dun kay Ate Tuesday na yung magiging partner mo kasi kailangan kaibigan mo rin di ba? Kasi may mga kasama mo araw-araw sa hirap, sa ginhawa. So kung hindi kayo magkasundo sa pinakamaliliit na bagay, mahirap na yun in the long run. Now yes, kailangan nga rin po itulay sa mga kaibigan mo. Luckily sa akin, pamilya ko lang naman yung halos nakakasama ko palagi. So importante din sa akin, natanggap ng pamilya ko at sa makakaya ng abilidad ko, sisiguraduhin ko na tugma sila. Okay, sa pula, ano naman yan?
Ay, comment ko lang po, dati kayong magka-close, sana kausapin mo muna siyang mabuti para mapag-usapan niyo ang tama na kung sino ang totoo talaga nagsabi ng gano'n. Ang masasabi ko lang, magkaibigan kayo eh. May tampuhan, dapat huwag kayo magbibigay ng anumang komento. Kasi alam mo naman dito, maraming mga chismosa eh. Ang maling salita, lumalaki. Yan lang po. Thank you, Daddy. Attorney Rob, meron ka na bang alam na nakulong dahil ng chismis? Meron na po. Marami na po. Opo. Totoo. Ayan. Opo. May nakukulong ho dyan. So, iba-iba hong uri yan. So, examine natin very quickly. Meron po tinatawag na slander o yung paninirang puri. Ito yung publiko na sinasabi mo, ganito siya. To the point na nasisira yung reputasyon ng isang tao. Lalo kapag ginawa ito online, tumataas yung parusa. Kung naman ito ay panulat, libelo ang tawag. Pero dito meron tayong tinatawag na para sa mga marites specifically. Under Article 364 ng Revised Penal Code, hindi madalas po ito nadidiscuss sa television, Ito yung krimen na intriguing against honor. Ano ba yun? Yung nangiintriga ka, hindi ka naman talagang diretsyong naninira, pero yung mga insinuations mo ay yun yung nakakapanira. Para ba siyang merong tricky or secret kang sinasabi? Ito yung parang nagbo-blind item ka pa, pero talaga namang yung tao na yun, yung sinasabi mo. Ay, may tanong ako sa'yo. Pwede bang kumonsulta? Paano kung online yung ginawa niya sa'yong yun? Yes po, that is qualified by the Cybercrime Prevention Act. Tataas po yung parusa ng 1 degree. Kaya po talagang may nakukulong ho dyan. Kaya huwag po nating uugaliin, na mapang-intriga tayo, lalo na sa'yo, Jessa, pag may nagtanong sa'yo, ano ba sa palagay mo yung ganito, ganyan? Hindi yung, uy, alam mo, sweet sila. Hindi ganon. Siya ang tanungin mo, di ba? Bilang isang kaibigan, obligasyon mo, Jessa, na just yung mga secrets, tsaka yung mga observation mo, huwag mo pagsasabi sa iba. Ituro mo siya ang tanungin mo, hindi ba? Otherwise, pag dinimanda ka ni Bel, ay maaari kang makonvict dito sa intriguing against honor. Meron palang ganon. Against honor. Intriguing against honor. Alam mo, madali lang yan eh. Magtanong kasi muna bago mag-post. Di ba? Mag-verify ka muna, imbestiga bago mag-post o kaya mag-chismis. Kung hindi, marites ng city jail ang dating mo. Ayan, oo. So, okay. So, si Doc Camille naman. Ito ba ay pangkaraniwang problema? Siguro lalo na ng... Pero pati lalaki, di ba? Pinipili ang barkada, inuman, kesa dun sa asawang naghihintay sa bahay. Ganon din sa babae, pag sumama sa mga girlfriends yan, nagagalit yung lalaki. Ano yun? Kumisan kasi ate ko rin, kung sinasabi natin may mga possessive partners, meron ding mga possessive friends. Kaya talagang mahirap dito dahil kasi may mga kaibigan na tinatanong, saan ka na, anong oras ka, bakit, o kaya yung bang palaging, ba't hindi ka nag-text? Kumisan ganun din ng mga kaibigan. Pero pagdating dito, alam nyo naman kung ano yung limitations eh. Alam nyo yung boundaries ng friendship, alam nyo rin ang boundaries pag partners. So dapat siguro hindi kayo talaga aabot sa tinatawag nating labis na panibugho or extreme jealousy. Dahil kasi kung aabot tayo sa ganung pagkakataon, hindi kayo talaga magkakaintindihan. Lahat ng messages na mangyayari dito, bibigyan nyo or mag-i-insinuate kayo ng hindi maganda. Sasabihin nyo, naku kasi mas gusto mo na si ganyan, mas gusto mo si ganito, or mas mahal mo kasi sila kaya ganito. So sana huwag umabot sa ganung punto dahil kasi pagdating sa ganyan, may tendency na ang isa't isa pwedeng maging demanding. Pwedeng demanding na partner, pwedeng demanding friends. Tapos eventually, you isolate yourself. Ikaw ngayon na magkakaproblema kasi baka magkaroon ka ng depression or anxiety dito sa pangyari ito. You don't know kung sino yung pipiliin mo. So sana pagdating sa ganyang pagkakataon, bigyan mo rin ng pagkakataon yung sarili mo na tignan mong maigi, mabuti ba talaga itong kaibigan? Or yung partner mo ay talagang possessive at magiging excess baggage mo lang. Yun lang po. Ayan. Pero di ba, Dr. Love, sa Biblia, merong merong
Who should be first in your life? Who should be second in your life? Hindi ba may ganyan? Oh, meron ganoon, Ate Coring. Pero ang pagbabasihan natin dito, hindi natin maipapantay yung kaibigan sa karelasyon. Kahit 20 taon na kayo magkaibigan, mas matimbang ang karelasyon. Kung yung nanay nga, tsaka tatay. Naging karelasyon ko yan nung isilang na ako, no? Hanggang sa of age na ako. Na-meet ko yung babaeng mamahalin ko, iiwanan ko yung magulang. Nasa Bible din yan, iiwanan yung magulang. So, mas matimbang talaga yung karelasyon. Jessa, tanggapin natin ang katotohanan. Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. No? May buhay siya. Kung kaibigan ka niya talaga, mauunawaan mo yung kanyang katayuan na mas mahal niya yung karelasyon niya kaysa sa inyo. Yun ang totoo. Ang kay Belle, ang paliwanag ko lang totoo, napipiliin mo yung karelasyon mo. Pero pag may karelasyon ka, pag-aralan mo rin kung merong red flags na nakikita. Pag may red flags, bumitaw ka. Kasi masisira din ang relasyon nyo. Oo, total, hindi pa naman sila kasal eh. Pag kinasal kayo sa harap ng Panginoon, yan, may basbas talaga ng langit yan na kailangan iiwan mo ang lahat para sa karelasyon mo. May ganun eh. Yun yung sanctity of marriage. Right. Na wala sa inyo dahil nagsasama-sama lang kayong ganyan. But anyway, yan ang mga payo nila. Narinig naman ninyong lahat. Walang perpekto sa atin, ha? At saka pwede pa tayong magbago. Ayusin ang lahat para hindi magulo. Ilan sa hindi mabibili ng pera ay ang wagas na pag-ibig at ang tunay na pagkakaibigan. Pero may kailangan bang isakripisyo si Belle dito? Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, eto na. So, syempre, yung una muna, no? Kasi baka kaya naman din medyo masyado apektado si Belle. Kasi may sakit siya eh. Meron siyang diabetes, medyo malubha yung diabetes niya. Huwag mo nang palubhain yan, ha? Huwag kang magkakasugat. Naku, mahirap yan, yung lalo sa paa. So, si Doc Camille ay magbibigay ng 5 linggong supply ng insulin. Sa'yo. 5 vials. Oo, na good for 5 weeks. 5 months. Wow! 5 months. Dai, huwag ka lang mawawala ng yelo. Kasi kailangan naka-refrigerator yun. Wala daw silang fridge. So, ilagay mo sa cooler na may yelo, ha? Dry ice para hindi, hindi sa washing machine, ref na lang. Okay. So, kailangan meron kang So, thank you, Doc Camille. Okay, bibigyan ko rin siya ng King's Herbal, di ba? Bibigyan kita ng King's Herbal. At dahil meron na tayo, dahil Pasko na, bare months na, panglambing sa mga jowa ninyo, Belle at Joshua. Pamaskulubong. Pamaskulubong naman. Mula sa Face-to-Face Harapan. Eto po, Ate Coring, meron po tayong ayuda mula sa Pincon Marketing. Bigay mo yan sa asawa mo. Bigay mo yan sa asawa mo. Si Joshua, ha, bibigyan nyo rin. Nakalimutan ninyo. Ayan, okay. So, ito ay pamaskong handog lang namin na simple. Pero ang gusto sana namin, mangangako ka, wala nang ganyang kwentuhan. Oo, wala na. Pag may nagtanong sa'yo, ikaw mismo magsabing hindi totoo yun. Nagkaharapan na kami, hindi totoo yun. So syempre, magsosorry ka rin. Magsorry ka, ikaw naman magpapatawad ka rin, Pasko na. Okay, ready? Get set? Go! Ano na? Yakap na, 17 years! Pero mo, 17 years, magkaibigan kayo, hindi dapat matapos doon. At sabihin mo sa jowa mo, huwag siya masyadong, seloso, ha? Ayan, okay. Karelasyon o kaibigan? Totoo naman na kapag kasal, may panata tayo na uunahin ang pangangailangan ng ating mga asawa. Pero para lang naman sa akin, ha, kasal o hindi ang nagsasama, basta't nagdesisyon na pumailalim sa iisang bubong, may obligasyon na tayong gawin ang lahat
para maging payapa ang pagsasama. Una na dito ay ang komunikasyon. Hindi kailangang mamili sa karelasyon o sa kaibigan basta't nasa tama lang ang ating pagrarason. Kapag tama ang komunikasyon, hindi dapat magkasiraan ang magkarelasyon o magkaibigan. So walang kailangang mangyaring pilian. Kausapin mo yung jowa mo, kausapin mo jowa mo at ikaw, depensahan mo ang kaibigan mo. Okay? Ako po ang inyong Ate Coring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sama na sa puting tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Ay, nagkasira na naman dahil sa utang. Sinabi mo binayaran mo ako? Kapal ng lugan mo, kapal ng mukha mo. Nahulog-hulugan ko naman po siya, ma'am. Napakasinungaling mo na ako. Hoy, nakabayad ako sa'yo. Totoong naghulog si Ate Beth. Kalahati lang nabayad niya. Nakakapikong ka na, nakakano sa daan. Diba? Nanakawan niya. Baka ibang binayaran mo.